Nag-chat yung asawa ko sa akin. Sabi niya ibenta ko raw yung lupa na iniregalo sa akin ng lolo ko nung kinasal kami. Kasi kailangan daw niya ng pera. At kung hindi ko raw ibebenta ay magpapakita siya dito sa amin at papatunayan niya na buhay siya. Nagkaroon ako ng boyfriend last September 2016. Isa siyang Navy SEALs. At ikinasal kami ng March 2017. O diba, 6 months pa lang kasala na. Habang boyfriend ko siya ay sobrang green flag niya. 2 months after naming ikasal ay bumukod kami at tumira kami sa Cavite. At dun ko nalaman na iba pala yung ginamit niyang apelyido sa kasal namin. At yung apelyido na napakasalan ko ay first birth certificate niya. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya ginamit yun sa akin. Ang sabi niya may asawa at anak na siya. Gumuho ang mundo ko nun. Naging kabit ako pero legal kasi nga kinasal kami. Gigil na gigil ako nun pero hindi ko magawang umuwi sa amin. Hindi ko masabi yung totoo kasi alam kong pagchichismisan lang ako sa amin. Na maliban pa dun nagmamakaawa din yung husband ko na wag ko siyang iiwan dahil hindi naman daw sila okay ng wife niya. Pumayag ako syempre kasi mahal ko rin siya. Gabi-gabi siyang umuwi sa akin pero umuwi rin siya sa province nila pag may bakasyon siya. At dun din nakatira yung wife niya. Nagtayo ako ng small business sa Cavite at yun ang naging source of income ko. Dumidiskarte ako dahil hindi naman siya nag-aabot ng pera sa akin. Sabi niya sa akin ay nasa wife at anak niya yung ATM niya. Kaya't sa relasyon namin ay nagmukha akong sugar mommy. Lahat ng hilingin niya sa akin ay pinipilit kong ibigay. Bagong cellphone, motor, branded clothes at kung ano-ano pa. Na kapag nasa kanila siya ay grabe yung depression at anxiety ko. Syempre wife niya yon at ako ang walang karapatan. Hanggang sa nalaman ko na manganganak na yung wife niya at nasaktan ako doon. Kasi ang sabi niya sa akin ay hindi daw sila nagtatabi. Kaya't nung nanganak yung wife niya ay gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Dahil na-realize daw niya na mahal niya yung mag-iina niya. Syempre ayoko kasi para sa akin ay siya yung asawa ko. Naglulumuhod ako noon at nag-iiyak ako noon at nagmamakaawa sa kanya na wag niya akong iiwan. Pero buo yung desisyon niya. Nung panahon kasing yun ay tangang-tanga pa ako sa kanya. Nung mga panahong yun ang nasa isip ko na lang ay magiging sa akin din ang asawa ko kung mamamatay yung wife niya. Na halos lahat ng naipon kong pera ay ibinabayad ko kung kani-kaninong mangkukulam at mangbabarang. Pero puro scammer lang yung natatagpuan ko. Hanggang sa yung last 20k ko'y itinaya ko na sa isang gunman. Nayaran ko siya para patayin niya yung wife ng husband ko pero nung nag-update na yung gunman, na nalocate niya pa yung babae ay para akong biglang sinipa ng Diyos. Ipinakancel ko yun pero sabi ng gunman ay hindi ko na marirefund yung binayad ko. Pumayag ako at umuwi ako sa province namin at nanahimik. At nung nag-pandemic nga ay naisip ko na palabasin na lang na namatay yung husband ko sa COVID. Bentang-benta naman at naniniwala naman ang buong pamilya ko. Chinat ko yung husband ko na pagawaan niya ako ng death certificate na yung pangalan niya nung kinasal kami ang gagamitin. Yun ay para na rin makalaya na ako. Tumahimik yung mundo ko pero year 2022 ay nag-chat yung husband ko sa akin. Sabi niya ibenta ko daw yung lupa na iniregalo sa akin ng lolo ko nung ikinasal kami. At maghati raw kami kasi kailangan daw niya ng pera. Syempre hindi ako pumayag at ang sabi niya kung hindi ko ibebenta ay magpapakita siya dito sa amin. Papatunayan niya sa pamilya ko na buhay siya. Natakot ako sa banta niya na malaman ng pamilya ko na buhay siya. Kaya't sa takot ko'y kinausap ko yung pamilya ko at inamin ko na yung totoo. At naintindihan naman nila yung sitwasyon ko. Kaya't bumalik ako sa Cavite at dumiretso ako sa provost ng Navy SEALs at nagharap ulit kami ng husband ko. Na sa pagkakataong yun ay nalaman ko na sa isang oo ko lang ay pwede kong sirain ang buhay ng husband ko. Napangiti ako nun pero pagtingin ko sa husband ko parang may kung anong kurot sa puso ko na parang nagsasabi na protektahan ko ang asawa ko. Hinayaan kami ng provost nun na lumabas at humingi ng legal advice sa mga attorney. At habang nasa labas kami, doon humingi ng tawad sa akin ang asawa ko. Kinuwento niya sa akin kung paano naging miserable yung buhay niya mula nung nanahimik ako. Natakot at takot pala siya sa akin at baka daw bigla ko na lang sirain yung buhay niya sa pamamagitan ng pagdi-discharge dahil sa bigamous marriage namin. Ilang taon akong nanahimik at namuhay ng walang kahit na anong iniisip na paggante. At nag-boom din kasi sa province namin yung negosyo na itinayo ko mula nang umuwi ako. Awang-awa ako nun sa kanya at nakiusap na lang ako sa provost na wag na lang imbestigahan ang nangyari. At nagpirmahan na lang kami ng gentleman's agreement na wala nang pakialamanan. At hindi na rin siya mag-aapila na buhay pa siya. Masayang masaya siya noon at sabi niya pa nga ngayon lang ulit siya makakatulog ng maayos. Pinatawad ko na rin siya dahil sobrang bigat sa buhay na may sama ng loob. Yung may daladala kang galit sa kapwa mo at sa papel ay talagang patay na siya. Ngayon nga ay wala na talaga akong balita pa sa kanya. Nagkaroon na rin ako ng partner ngayon na responsable at mapagmahal at lagi akong binibigyan ng assurance na ako lang. At nagkaroon na rin ako ng peace of mind. Isang lalaki na papangarapin ng halos lahat ng babae. Nabiyayaan na rin kami ng isang anak. Masaya ako dahil alam kong pareho na kaming kontento sa ngayon. Ganun siguro talaga. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para magawa niya ang plano niya para sa'yo. Letter sender, Vivian. 6 months pa lang kasi ura-uradang pakasal, pangatal ka na eh. Ginawa mong laro ang buhay. Baklang-bakla kang magmahal, ubos kung ubos literal. Delikado kang magmahal, handang
ay matawag lang na legal. Nakakatakot kang ibahay. Hindi mo kasi pwedeng ipilit ang isang bagay na hindi sa'yo. Sa huli, ikaw talaga yung dehado. Na kapag nakakaisip tayo ng masama sa kapwa, yung impact isipin nyo rin. At the end of the day ba, magiging masaya ka? Masasatisfied ka ba? Hindi, kasi dinagdagan mo lang yung problema. Kapag alam mong may mali, back out. Wag mong ilalaban, mapapasubo ka lang, magiging masama ka lang. Happy for you na nakita mo yung para sa'yo. Thank God na lampasan mo. And please remember, Mima, don't love too much, don't trust too much. Literal na too much love will kill you. Laging papakalmahin ang sarili. Inhale, then 20 minutes bago mag-exhale kaysa maka ka.